Lady Warriors, pinaka-komportableng panalo. Makikita niyo yan sa ating scoring. Dikit ng first, second, nanalo ang kalaban ng Perlas. Pero ngayon, 25-19, set number 3. At pareho pa din yung tema, Coach Ronnie. Ano? Dikitan, maganda yung palitan. Lalamang ang Perlas sa gitna. Pero ang Lady Warriors, dito naman, parang sa dulo sila ang babawi kasi natalo sila nung set number 2. At parang yung nakikita nating trend kung sino yung makakalamang, lalo na sa dulo ng set, yun ang makakakuha ng panalo. No? Tulad ng Perlas Lady Spikers kanina ng set number 2, hindi na maibaliktad. Ngayon naman, lumamang ng malaki-laki, 5 ang Lady Warriors, hindi na naibaliktad ng Perlas. Composure, championship experience, and their ability to come together pag hindi maganda yung nangyayari. Hindi hinayaan ang Perlas Spikers na makakuha ng kalamangan sa dulo. At kahit na mayroon na silang kabuang 26 unforced errors, yung kanilang service ay naging mas maayos at yung atake nila patuloy na nagiging superior kumpara dito sa Perlas Spikers. Eventually, yung hiwalayan nangyari pagkatapos ng 16-all na tablahan. And in the end, Myla Pablo nang ibabaw na naman kay Nepomuceno, nakatulong. At sa dulo, Giselle C was able to outsmart itong si Jem Ferrer para matulungan ang opensa ng Lady Warriors. Ang Perlas Spikers naman nagka-problema yung kanilang communication, nagka-problema kanilang dig defense. Dahilan kung bakit sunod-sunod na atake, sunod-sunod na puntos binulsa. At yun ang naging malaking dahilan kung bakit nakuha ng Lady Warriors yung panalo sa third set. Ayun po si Sasa De Vanadera. Si Coach Nay Muhammad sa pinaka-left side. Malaking bagay na wala si Sasa De Vanadera because that takes away another point of attack. An elite middle hitter who scored 9 points sa kanilang pagkatalo laban sa Jet Spikers in our first playdate, no? Kasama ngayon, Yes. no? Last Saturday. Sasa De Vanadera, once upon a time, NCAA MVP, 4-time NCAA champion as well. Good serve para kay C. De Jesus. Nakuha ni Gohing. Ganda rin ang nilalaro ni Ella De Jesus talaga. Yes. Pablo, pupuntos na naman para simulan ang ating set number 4. Nice duel between Mel Gohing at itong si Giselle Tan. And of course, isa pang marquee matchup, Jen Ferrer. Laban dito kay Giselle C. Although si Janet Serafic at si Chang Ancheta ay naglalaro from time to time. Nepomuceno. Cross-court. Yes. At their own version. Ano to? Mamatli 2.0. Yeah. Kay Nepomuceno detonating another cross-court hit. 2-point lead para sa kanila. Best start na ito kasama Eric para sa Lady Warriors. Actually, dahil in the first 3 sets, palagi mas maganda yung simula ng Perlas. Free ball. Dadalhin kay Nepomuceno. Mapapalakas ng county. May net violation na. Outside pa yung palo ni Kai. Ang ganda ng pasa nitong si C. Nakikita mo, hindi gumalaw yung paa. Pinihit lang yung katawan. Pero kay Nepomuceno parang nanggigil dun sa palong yun. At ang ating leading scorers yan ang tandem ni Pablo Nepomuceno laban sa tambalang Ella De Jesus at Amanda Villanueva. 2 straight points para dito sa team ng Perlas Spikers. Coming up, attack errors ng Lady Warriors. Gohing. Serving si Ferrer. Si Pablo. 14-15. Kailangan lumitaw dito yung net defense ng Perlas Spikers. Hindi lang kumukonekta kanina yung Lady Warriors pero makita mo, walang nakamarka, walang nakabantay. Kung abangan mo lang ng dig defense mo, parang napakalakas ng dating bago mo masangga. Coming off an 18-point performance. Si Myla Pablo. Oo naman, 300 points almost. Second leading scorer behind Alyssa Valdez in the previous Reinforced Conference. Lifting, itatawag kay Ella De Jesus. Hindi makapaniwala si Coach Nay Muhammad. And in the first 6 points ng ating fourth set, 2-point run. 2 ulit para sa Lady Warriors. Isang 2-point cluster naman para sa Perlas Spikers. Coach Nay Muhammad, napapamewang na, napatayo pa. Panaga, good serve. Over receive at si Pablo kill agad. Puntahan natin si Gainiel Krishnan.
Well, Coach Ronnie and Eric, kanina nga nabanggit ko nga sa inyo ang dugout ng Lady Warriors. Ngayon naman, ikwento ko sa inyo yung dugout ng Perla Spikers. Kanina nga pagkapasok ko dun sa loob ng dugout nila, tahimik at parang nga wala masyadong imik itong mga players ng Perla Spikers. Sabi nga rin kanina ni Sasa sa akin na parang nag-aalala din daw siya para sa kanyang koponan. Dahil nga, nasabi nga natin kanina na kulang nga sila at injured pa daw siya sa kanilang game. And sabi niya nga sa akin na going into this game talagang may kaba daw sila pero pinapakita daw nila yung kaya nila. And obviously, nakikita naman natin na kinakaya talaga ng team na to. And kanina kung makikita niyo si Sasa before the start of this set, nakita niyo yung video niya na nandun nga siya sa huddle. Yun na nga lang daw may ambag niya muna para sa team ngayon dahil nga injured siya. Back to you, Coach Ronnie and Eric. Salamat, Gan. At kita natin, tumatawid kanina si Sasa de Vanadera sa harap natin. Bahagya ng Masakit yan. mabigyan ng weight yung left ankle na sprain for the first time sa kanyang playing career. Tubong San Pablo, Laguna. 5-year hiatus bago na numbalik ang kanyang paglalaro sa volleyball. Naalala ko, naging teammates siya nun sa isang telecom company. Itong kanyang mga nakasama ngayon sa Perla Spikers. At kumbaga you build your network kasamang Eric, di ba? You pay it forward and eventually, pag ikaw naman na nangailangan ng kaunting tulong, di ba? Yes. You can always reach out at yan nga yung nakikita natin. It's always nice to see our former stars mesh with our current and big stars. And that's the battle between our floor managers, our defensive specialists na si Giselle Tan, and of course, the reigning best libero, si Mel Gohing. Dadang with a drop. Ball is in. 3-point lead para sa Lady Warriors dito sa third set. Gusto nang dumiin. Oo, maaga pa lang. Pangsarahan na para sa Lady Warriors. Kapit. Yan naman ang tangka rito ng Perla Spikers. Bayatan, Amy Ahumiro looking on. Oh, good decision para kay Ferrer. Itawid yung bola. 1-2 play. Para matapyas yung 3-point lead nitong Lady Warriors. Well read. Excellent decoy play. The master of deception. Yan ang ating mga playmakers. Ating mga elite or ace setters. At di na bago yung move na yan. Sa Ateneo pala naglalaro si Jem at kita na natin yan. Pero syempre, nabobola mo pa rin itong mga kalaban paminsan-minsan. Sumabit sa net yung palo ni Myla Pablo at na off-timing yung floor defense ng Perlas. Sama ng bagsak doon ni Mel Gohing pero wala, di alintana. Pero Myla Pablo hindi man malutong ang kanyang back row play. Enough force generated para makapuntos. 3-point lead hawak dito ng Lady Warriors. Villanueva. Yes! Down the line para kay Amanda Villanueva. And I believe Amanda Villanueva is also in double figures. Dalawang manlalaro. Pang-10 na yata yan. Yes. 9 kanina. 10 points at least para dito sa Perla Spikers. Pero kailangan mo ng third scorer eh. Yes. Laging tatlong minimum na matining. Tamang posisyon para kay Giselle Tan. Villanueva. Back-to-back points. At eto na, nagbabalik ang Perlas. Isa na lang, hinahabol nila pagkatapos mabaon ng 3. Dalawang sunod galing kay Amanda V. Down 3, now only behind by 1 at 7-6. Diyan pumapasok talaga yung pagiging veterano kasamang Eric, diba? Yung pag nalamangan, di ka magpapanik, di ka matatakot, laro ka lang, laban ka lang. Ferrer, ang ganda ng pagkahatid kay Ahumiro. Pupuntos ang Perlas para ma-tie ang game 7-all dito sa third set. At kadalasan, pag pinag-usapan yung stability, you always rely on your setters to be the fulcrum, no? Yung composure. Sila yung magdadala. Sila yung angkla para hindi aalog-alog at mabula yung laro ng kanilang mga kasama. What an attack hit coming from, an attack rather coming from Casilag. Sobrang lakas. Umabot sa stance yung palo niya. 1.8 for technical timeout lamang ang Lady Warriors. Babalik po tayo dito sa Philoil Flying V Center. Parang kilala ko yung dalawang yan. Mga teammates natin last conference yan, di ba? Pia Geyser and of course Alfred Valbuena. Sharing joy together. Pwede. Pwede ba yun? Graduating recently. Pareho. Si Pia. Oh, pati si Alfred. Pareho.
Congratulations sa kanilang dalawa. Ang hirap kaya magtapos ng pag-aaral, no? Hirap mag-aaral. Kasama Pero kailangan yan. Oo naman. Kasama doon si Nicole Tiamzon at si Kathy Bersola. Among others, ha? Marami tayong mga kinover recently sa nakalipas na UAAP at NCAA season na magtapos ng kanilang pag-aaral. Alam ko si Aiko Urdas kakatapos din lang eh. Kasilag aangat. Naalusutan si Ahumiro. Mahirap yun, ha? Mahirap yun. Pupuntos. Isa sa pinakamahusay bumantay sa net, si Amy Ahumiro. But somehow, Kasilag binitin ng bahagya. Underhand pass, Myla Pablo. Ayan, no? Bumuelo, bumitin, binasag ang depensa ng Amy, Kimi, Ahumiro, 2-point lead. Hawak na yun. Ng Lady Warriors, Cabios, yung service ni Dadang. 26 unforced errors heading into the fourth set. Para dito sa Lady Warriors. That's Roma Doromal and Audrey Paran. Lady Yellow Bulldogs. band and pink band. Yellow Ranger, pink Ranger, no? Inabot mo pala yun, Coach Ronnie. Uy, Inabot mo pala yun. 2.0 na lang ngayon yan. Meron dati yan. Kasamang Eric. Power Rangers fan pala si Coach Ronnie. Hiya! Sabi ni Ella De Jesus, lead. Or rather, we're now tied at 9 all. 7-4, biggest lead. Hawak kanina ang Lady Warriors, reprising a 5-2 advantage, which is also a 3-point lead. Pero itong Perla Spikers, due to their DNA, nananatiling kumakapit, dumidikit. Kasilag, ayun, nasangga ni Tan De Jesus. Ang ganda ng posisyon doon ni Nepomuceno para madepensahan. Kasilag, kapos yung palo at lalamang dito ang Perla Spikers. Grabe din yung habol nila dito. Nakaangkla sa depensa. Tapos yung error na yun na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Kanina, naskora niya si Amy. Yes. Pagpilitan ka na ng Coach Ronnie mag-error dahil ang ganda ng floor defense ng kalaban. Saka yung rotation nila, no? From dig defense, and then sasangga, tapos net defense. Pero Panaga, perfect timing. At we're tied at 10 all. Kanina, first taste of the lead. Kinuha ng Perla Spikers. Audrey Paran. A major part sa rotation ni Coach Roger Durayet kasama si Roma Doromal, of course. Ahumiro. Panaga may block. At magre-resulta yon sa puntos para sa Lady Warriors. Jeanette Panaga talagang true to her word. Coach Ronnie, sinabi niyang habulin ko maka 5 blocks sa isang sa game na to. 4 na to para sa kanya. Isa na lang. And they're coming off a game wherein they had 10 block points laban sa UP. Dahil kung bakit bumaba yung porsyento ng UP. You talk about spike rate or attack rate. Panaga, 2 straight block points. 5 na yan, Coach 5 Ronnie. na yan. Talagang masasabi mo, she is true to her promise and beating itong si Ella De Jesus. 3 straight points kinuha rito ng Lady Warriors. Ni-envision niya eh. Kagabi pa lang. Ini-visualize niya. Visualize niya na makakuha ko yun. Pablo, hindi tumawid yun. Hindi block po yun. 4 touches dahil sumabit sa net yung palo ni Amy Ahumiro. After giving up a total of 3 straight points, they are also able to put in a total of 4 straight on their end. And down 10-9, now already on top by 3 at 13-10. Ano mo, hindi madali yung mga situational subs ay designated servers. Mahirap yan. Malamig ka pa. Malamig tapos ka eh. Sasaba ka agad. Perfect Ahumiro, pass coming from Ancheta. pupuntos doon. Mapuputol yung service ni Paran. Ayan dati yung mga pumapasa kay Lula Tigay, kay Sasa de Banadera. Pag naalala ko yung pangalang Sasa de Banadera, ang parallel name niyan ay si Sang Laguilles. Yung mga middle hitters na napakahusay in their prime during their generation. Pablo, sa kanyang generation, isa sa pinakamahusay na spikers. Pinakita niya dyan. Alam mo, marami sa ating pinapanood ngayon, mga naglaro na sa national team eh. Under 23, under 19. Naglaro sa Southeast Asian Games, meron mga manlalaro. Ang dami ng experience. Dito sa ating Premier Volleyball League, ha? Yan ang ibig kong natukuyin. Paran mula sa back row. Ancheta, underhand set. Napunta kay De Jesus. Good coverage by C. Pero si Ella De Jesus nakaabang pa rin. Dahil na over-receive
ni C yung bola. Ella De Jesus was the biggest name para sa Perla Spiker dun sa second set na panalo nila dito sa Lady Warriors. At ngayon gusto niyang ulitin. At nahirapan na naman ang depensa ng Lady Warriors. Down 3, now only behind by 2. After that last drop shot laban sa depensa nitong si Melissa Gohing. Ganda ng pasa. Pablo, back to a 3-point lead para dito sa Lady Warriors, 15-12. Decoy play by Panaga. Naibuka itong si May Tajiman na huli yung pagsara sa double block. Tatlong muli ang abante ng Lady Warriors. Perfect setup coming from the former Lady Tamaraw na si Giselle C. Hindi na napalo ni May Tajima. Sumabit pa siya sa net. And this will turn out to be the biggest lead para dito sa Lady Warriors here in the fourth set at 16-12. Fourth set po tayo sa laban ng Perlas Spikers at Lady Warriors. Maya-maya lang po ang Water Defenders. Gandang laban yan. Wala pang talo. Makakaharap ang Cool Smashers sa paring koponan na walang talo laban para sa solo number 1 spot. Alright. At of course, Risa Sato will be going up against the likes of Alyssa Valdez, and Gia Morado will collide with Jasmine Nabor. Sabi ni Jasmine Nabor, excited na siya makaharap yung idol niyang playmaker na si Gia Morado, pero si Gretzel Soltones was named as the top performer in that come from behind win. Also looking for win number 2 para sa team na nagtapos sa pangalawang pwesto behind the Lady Warriors sa ating reinforced conference just about 3 weeks ago, no? Kasama ng Eric, no? Nakaburakay ng Lady Warriors. Bilis, bilis. Bago bumagyo, no? Doon na sila. Pablo. Ayun Yes! yung bagyo. Sabi nga ni Mang Kaloy kanina, kaya daw pala malakas ang ulan. Naglalaro si Bagyong Pablo. At ito, sa gitna ng unos, gustong manatiling nakalutang ng Perla Spikers dahil unti-unting nagdidilim ang ulap sa kanilang panic. Down by a set, likewise behind by 5 points here in the fourth. Pinakamalaking kalamangan to para sa Lady Warriors. Sa ganitong aspeto rin ng Laban. oo, dahil bihirang makalayo yung isang team eh. De Jesus just could not connect. No timeout called by Coach Nai. Pero personal change as Rap Aguilar is about to set foot, taking out. Will be replacing rather itong si May Tajima. Smaller but quicker unit on the floor para dito sa team ni Coach Nai Mohan. At alalahanin natin, Coach Sonny, yung pasok ni Aguilar. Yung laban nila kontra sa Lady Jet Spikers. Patulong yan. Ngayon, magandang hugot yun. Tingnan natin kung mababalik na nila itong pinakamalaking kalamangan ng Lady Warriors na 6 points. Outside. Natulungan sila doon ng bahagya. Isang puntos ni Janet Panaga sa service error. Kaya natin kung magagamit yan ng Perlas para maka-abante ng bahagya dito at madikit ang laban. Si Panaga in their first win. 8 points. Today, 13 points for this St. Benilde stand-up. Free ball para sa Perlas. Nasa gitna, Roses. Yes, back-to-back points para sa Perlas. 4 more points for Bangko Perlas. Apat, hinahabol nila dito. Napakagandang timing. Yan ang nangyayari pagka maganda yung reception. Dali na nga rin ng free ball. Kaya si Jeff Perez hinahirapan ang magawa ng quick play. Tinatawag po nila pagka yung mga nasa gitna na matatangkad ang pumapalo. Sabi ni Jex, maganda ang game today ah. In fairness, close by. Gusto ko yung tono nung Kuhang-kuha mo ay smiley face. Yung emoji. Ella De Jesus is so amazing. The elevator talaga. Go, sabi ni Mark Steve. Si Maluz, go Lady Warriors, solid fan. Woo! Go, sinag. Akala ko Korean yun. Magandang rally. Pinakamahaba. Oo, Aguilar. Yun! Aguilar off the block. Minsan kasamang Eric, kailangan mo lang ng spark eh. Yan ang ngayon dala ni Rap Aguilar. Yung impact player from an 18-12 count. 3 points kinuha rito nila Rap Aguilar, and now the lead is only at 3 points. Pinanahati ka agad, no? Oo, ganda ng kuhang yan, no? Profile ni Panaga and of course ni Elaine Casilag. 2 key players for Coach De Guzman. Over-receive at si With a draw. De Jesus. Alam mo, tama yung ginawa ni C. Pumeke na siya eh. Pero in that span of time, akala niya dadating na yung coverage pero hindi nakarating on time.
4-point run para sa Perla Spikers, lead down to only 2 points. Kay, ang ginagawa mo naman, dalawang palo, isang direksyon. Kayo manghula, tingnan nyo kung nasaan ang blocker, pwede nyo namang ilis, huwag kayong pumalo ng diretsyon. Okay. Go lang. Okay, lamang pa tayo ng dalawa, alagaan nyo yan. Kailangan makapatay tayo ngayon. Okay, let's go guys. Go hard, go, go! Well, muntik na maubos yung kalamangan. Talagang, Coach de Guzman. talagang pag hindi ka nag-ingat, mauubos yan dahil they've shown, talking about the Perla Spikers, na may kakayahan. Hindi sila mahinang team kasama ng Eric, kulang lang. And somehow, the move by Coach Naim Muhammad to send Rap Aguilar late here in the fourth has paid off for him and for the rest of the Perla Spikers. Ganda ng block ni Roses kay Pablo. Nepomuceno naghahanap ng check ball. Meron ba? Walang ibinigay. At sunod-sunod ang pagpuntos dito ng Perla Spikers. Bihira yan, 5-point run para dito sa Perla Spikers. And now, once again, we are at a dogfight here in the fourth. Pang-apat na sunod na set na natin nakita na talagang kayuran hanggang dulo. Buo loob nitong Perlas Lady Spikers. Pablo mula sa kabilang gilid. Doon pupuntos. Matitigil yung 5-point run ng Perlas. 18 points in Game 1, 21 points here in Game 2. That will be almost a 20-point average for our finals MVP sa nakalipas na reinforced competition. Pablo nahigitan pa yung output niya. Yung huling laban ng 18 points, 20 na siya ngayon. Gulang maglaro nitong si Rap Aguilar. Talino. Hindi naabot. play, yes. Dadang yung set ni C. Hindi talaga niya maabot yon. At alam ni Giselle C, pagpasa pa lang niya, kabyos na. Kala niya si Keddy. Kontra Chero. Ang laki. Kay Keddy, maski kapos ka, abot niya eh. Diba? Pala si Jen Keddy, si Dadang pala yun. Aguilar! Ala ko si Rivers. Pero ito, masakit ito. Deflating para sa Perla Spikers because hindi na makapuntos kanina. Ang Lady Warriors, isang attack point na lang galing kay Myla Pablo. Pero ngayon, 2 puntong hininga ang lamang ng Lady Warriors laban dito sa Perla Spikers. Papasok si Serafica, si Doroman. Para paltan si Nepomuceno at si C. 2 puntos kalamangan ng Lady Warriors. Hindi pa po sila ligtas sa ating 4th set. Pagkatapos lumamang ng 6, hinabol sila itong Perla Spikers. Serafica, underhand set, papunta kay Paran. Ferrer, hahabol. Oh, Binalik para kay Roses. Serafica, back set. Doromal. Ito si Paran, pwesto. Magandang rally. Wow, mababa, mabilis. Roses, pupuntos. narinig ko from the side ng Lady Warriors. Yung quick play parating. Ang problema, dalawa yung quickers eh. Meron kang Auniro, meron kang Sue Roses. At ang napili rito ni Jem Ferreira si Sue Roses na nag-deliver naman. Lead down to 1 once again at 2019. Mabigat yung puntos na yan. Ganda ng block. Depensa naman ang umigting para sa Perlas. Ngayon, tie tayo. Tandaan natin, 6 po yung hinabol nitong Perlas para makadikit. Hindi nga dire-diretso, pero bandang dulo, ganun din ang resulta. Alam mo, pangalawang playdate pa lang natin dito pero makikita mo yung parity sa laban eh. Patas-patas. Patas-patas, oo. Ferrer, hindi naaabot yun. Sinubukan niyang i-pancake, save yung second ball. Nandun ang effort. Hindi lang naiangat yung bola. This was the play again. Tan. Hindi na kaya. Andun sana si Villanueva, mas malapit. Kaso, tumatras siya dahil papalo eh. Kaya naiwanan. Dalasan kasi kasamang Eric. Most of the time, ang second ball talaga pang setter yan. Hindi pa rin naisusuko ng Lady Warriors yung kalamangan. Wala pang tikim ng lamang dito. Sila Jem Ferrer and dalawang sunod na puntos para dito sa Lady Warriors on that dump error nitong si Jem Ferrer. Come back. Let's go. Hey. Buya. One opening. You, Jem.
Defend. Defend, defend. Let's fight for it. Let's fight for it. Go. Hey, Bangko! Kanina, 6, hinabol nila. Tingnan natin kung may Laki nun. may natitira pa silang run, ika nga, para madikit itong maliit lang na deficit. 2 ang hinahabol nila sa Lady Warriors. From 18-12, it turned eventually to 18-17. Tapos nag-20 all. At 20 all. One-handed set. Ahumiro, yun ang sagot. Isa. At isa na lang po. Didikit na naman sila dito sa Lady Warriors. Giseltan doing enough to send that ball dito kay Jem Ferrer for that one-hand set. And Amy finishes off the 21st point para dito sa team ng Perla Spikers. Serafika. Ganda ng dig ni Tan. Ganda sana yung palo ni Kasilag eh. Serafika. Balik kay Kasilag. Ando doon na naman. Giselle Tan. Ahumiro. Wow! And yes, Ahumiro back-to-back points dahil may net violation ang Lady Warriors. 22 all, Coach Ronnie. Anong Nagbunga yung masasabi mo timeout ni Coach kasamang Nang. Eric dun sa floor defense ng Perla Spikers? 2 pampatay na palo na Elaine Casilag. And eventually sa transition, sa counter-attack nila, Amy Ahumiro, 2 sunod na puntos. Tied at 22 all. Panaga medyo dikit sa net. Yes, net violation kay Panaga at lalamang ang Perlas. 3 straight points For na the first timeout. time in this match, they are ahead. Sa dulo, no? Pa-timeout si Coach Rico de Guzman. Pakinggan natin. Hirap naman tayo ng 2. Simple-simple yung pinapagawa ko. Ba't yun nararated? Ang ganda ng receive, ang ganda ng set. Ano nangyayari? Yun nga, nadinig natin yung tinig ni Coach de Guzman. Ano? 2 yung kalamangan natin nawala at ngayon nagkakahabol pa ang Lady Warriors. Kung babalikan natin, pagdating doon sa 30th point, 6 yung kanilang abante, 18-12. And we thought, that was it. Major separation, extended gap, but right now, they're behind by 1, 23-22. Date here in the 4th set. Normal, nagbunga mula dun sa kanto. Yung palo, 23 all. At magandang itong ginagawa ni Serafika. Alam niyang bantay sarado si Pablo, kaya naghahanap siya ng ibang choices sa opensa, Coach Ronnie, para hindi ma-block. Binigay sa opposite keeper. Mahirap pantayan ng southpaw player. Pero mal connecting in the first point. Going down the line, at kumbaga, inalis yung peligro kahit paano dito sa Lady Warriors. Tan, hindi maganda yung first ball doon. Free ball ang resulta. Nako, Serafika medyo dikit sa net. very poor sumabit. play. Very poor play para dito sa Lady Warriors. Aangal si Coach de Guzman, pero sabi ng ating first referee, sumabit sa net pababa si Serafika. Tingnan natin. 24-23. Di matansya dun sa angle na yun. Ano? Pero lalamang, Coach Ronnie, set point para sa Perlas. 24-23. Konting hugas ang hinga. Amy Ahumiro sa bola, pampaswerte. Pabuenas, Pablo! Wow! Set point saved ang tawag natin dyan ng Lady Warriors, 24 all. Babalik si C, babalik si Nepomuceno, magpapahinga si Doromal at si Serafika. Hindi mo na masabi decisive yung kalamangan kung meron man eh, no? Kahit saan pwede mag-swing yung Bilis. Sa pagkakamali mo, madadali ka. Ferrer, punta kay De Jesus. Yes! Wow. Ella De Jesus, back to set point ang Perlas. This is the best game I've seen of Ella De Jesus for quite a while. Look at the kind of elevation that she needed. Unong kinakailangan na effort. Hindi pinadaan sa gitna, pinadaan sa gilid. At tinalo pa yung huling coverage doon. Another set point. Pero Pablo, Ay, good Pablo. work ulit yun. Pablo, 2 set points na yung tinanggal Pinobara. niya. Kung tapos na po yung thunderstorm, yung unos na binubuhos nitong si Myla Pablo, nananatili. Talagang lahat kumambyo pakaliwa o pakanan. Kinambyo naman niya pakanan. Opposite. The defenders tied once again at 25 all. Extended 4th set po tayo.
Sulit sa mga nanonood sa bahay. Andun si Dadang para sa Wow. block. At eto naman, Lady Warriors. Match point, 26-25. Ella De Jesus exerted double the effort but Dadang parang nagsilbing hawk. No, nakaabang. Tinambangan yung layunin at tangka ni Elevator Ella De Jesus. Bayatan cheering yung kanyang teammates na bawiin naman itong match point ng Lady Warriors. Tingnan natin. Ferrer, one-handed set. De Jesus, kinaliwa. Wala na po. Set number 4 goes to Pocari Sweat. Lady 27 Warriors, to 25. back-to-back wins sa simula ng ating Open Conference dito sa Premier Volleyball League. Avoiding a fourth set collapse. At Giselle C. very composed. Si Dadang, Elaine Casilag, Kaine Pumuseno, Janet Serafica, or rather Giselle C. The finishers. But in the end, Myla Pablo was the biggest difference para sa Lady Warriors. The franchise player at her best in the end game to rescue her team from a possible fourth set loss and a probable fifth set face-off. Pero sa ngayon, they go for 2 straight wins and they end up with 2 straight wins to be at the top of the heap dito po sa ating second play game. At tuwang-tuwa ang fans ng Lady Warriors dito. 2-0 na po sila. Ngayon, number 1 team sa maagang pagsimula ng ating Open Conference. Malungkot si Sasa de Benadera, hindi siya makasama doon sa kanyang mga kasama. Pero mas malungkot dito dahil dalawang sunod na pagkatalo na para sa kabuuan ng Perla Spikers. At ang ating best player, hatid sa inyo ng Ribisco, making delightful moments possible anytime, anywhere. Kasama ngayon ni Gainiel Krishnan. Well, that is right, Coach Ronnie and Eric. Kasama ko nga ang ating best player of the game na si Myla Pablo. So, Myla, paano nyo dadalhin tong panalong to sa mga upcoming games nyo? Siguro, momentum sa amin itong game na 2. So, ayun nga, kailangan paghirapan pa namin yung mga another games namin. Alright, congratulations. Back to you, Coach Ronnie and Eric. Salamat, Gan. Congratulations, Myla Pablo and the rest of the Lady Warriors. Myla Pablo, what a hero. 2 set points pinura, Coach Ronnie, at dinala ang kanyang koponan to a match point na tinapos nila via an error ni Ella De Jesus. Hindi lang yung dami ng puntos pero yung quality ng puntos lalo sa dulo. Walang kapaguran, walang kakaba-kaba, at siya ang malaking dahilan kung bakit 2 sunod na panalo kinuha ng Lady Warriors. At ito na po ang Water Defenders, nagwa-warm up, sumasayaw, nagpapainit para sa second game natin. Makakalaban nila dito ang sikat na sikat, syempre, na koponan, Liza Valdez at ang Cool Smashers sa ating Wednesday na handog ng Open Conference ng Premier Volleyball League. Salamat sa ating Director Abet Ramos, Executive Producer Malu Neri, Associate Producer Eva De Los Reyes, Panel Director Mickey Merabueno para kay Gainiel Krishnan, Coach Ronnie Magsanok, ako si Eric Tipan. Thank you for watching. Marami pa ang matutunghayang aksyon dito sa Open Conference ng Premier Volleyball League hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports.